Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito, Doña Victorina. Natatandaan ko ang masasayang alamat, ngunit ang malungkot, ayoko nang malala. May diin ang pagkakabigkas ninyo sa nakatagang malulungkot, Kapitan. Parang may ibig kayong tukuyin. Matalas pa lang yung pandinig. Ang totoo ay ang nagunita ko ulit ang kasaysayan ni Crisostomo Ibarra. Ibarra? Tila narinig ko na ang ngalang yan. Ano nga bang nangyari sa kanya, Kapitan? Bakit ka namumutla, Ginoong Simon? Hindi ko akalain isang masang manlalakbay na tulad nyo ay manulula sa Ilog Pasig. Hindi ako nalulula, Padre Florentino. Huwag na natin pag-usapan ng paglulula. Ang ibig kong malaman ay ang tungkol sa nasabi ninyong si Ibarra. Ang akala ko ba ay ayaw ninyo makarinig ng malulungkot na bagay? Bakit ngayon ay nagiging masigasig kayo? Dapat ninyong malaman na ako isang manunulat, Kapitan. Yan ang dahilan kung bakit ako interesado. Si Ibarra ay laki sa ginhawa. Matalino siya kaya sa Europa siya pinag-aral ng kanyang ama. Nang mabalik siya sa Pilipinas ay saka lamang niya nabatid ang malulungkot na nangyari sa kanyang ama. Ano naman po ang nangyari sa kanyang katipan kay Maria Clara? Nakasal ba siya kay Linares? Ikinalulungkot ko. Hanggang sa pagkamatay lang po ni Ibarra ang aking natatandang kasaysayan nila. Bueno, hayaan niyong ako ang magtuloy ng kanilang kasaysayan. Si Padre Damaso na inaama ni Maria Clara ang nagkwento sa akin ng mga naganapang namatay si Ibarra. Pagamat hindi matagpuan ang bangkay ni Ibarra, kumalat sa buong bayan ang kanyang pagkasawi at malaman iyon ni Maria Clara. Kumahan niyo ako. Hindi niyo pa hintulot na ako'y makasal kay Linares. Hindi ko siya inibig at hindi matutunang ibigin kailanman. Clarita, ang labis na pagmamahal ko sa iyo ang nag-udyok upang ipakasal kita sa isang Kastila. Alam kong magiging maganda ang iyong kinabukasan sa kanya. Pero, kay Ibarra, matitiis ko ang lahat ng kalungkutan at kahirapan. Ano ngayon ang nais mong gawin ko? Ang pahintulutan niyo akong pumasok sa kumbento. Doon ko lilimutin ang lahat. Hindi! Hindi ko papayagang makulong ka sa malamig na pader ng kumbento. Hindi para sa iyo ang pagmumongha. Dalawang bagay lamang ang pinagpipilian ko. Ang kamatayan o kumbento. At walang nagawa si Padre Damaso. Matatag si Maria Clara sa kanyang paninindigan. Napakaganda pala ng kasaysayan ng kanilang pag-ibig. Hinahanga ako ni Maria Clara sa katatagan ng kanyang puso. Naniniwala na tuloy ako na iba umibig ang isang dalagang Pilipina. Nasaan kaya siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Kay babaw ng ilog na ito! Mabagal tuloy na tumakbo ang makina! Wala tayong magagawa, Doña Victorina. Walang magandang lawa dito sa Pilipinas. Dinaramdam kong sabihin na mali kayo, Ginoong Benzay. Ang kababawan ng ilog na ito ay madaling lumisan. Walang dapat gawin kundi isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas na maglalago sa Maynila. Kapag nagawa yon, ay maaari nang tabunin itong ilog Pasig. Ano naman ang kabutihan madudulot niyon, Ginoong Simon? Higit na iikli ang paglalakbay at mawawala ang mga dakong mababaw. Hindi ako makasasang-ayon sa pinakulang mo iyong Ginoong Simon. Napakalaking halaga ang magugugol dyan. Bukod dyan ay maraming bayan masisira. Pabayaang masira ang kailangang masira. At saan kukunin ang salaping ibabayad sa mga gagawa niyon? Hindi kailangan ng salapi sapagkat hindi sila babayaran. Mga bilanggo ang gagawa ng kanal. Dinaramdam kong di ko kayo sang-ayon ng muli. Hindi sasapat ang mga bilanggo. Kung gayon ay pagtatrabahuin ng mga mamamayan, bata o matanda ay paghukayin. Wala tayo sa Ehipto at ang mga mamamayan dito ay hindi Hudyo. Filosopiyang walang batayan. Kung maaaring mapaso ang Pilipino ay mapapaso rin ang isang Ehipto. Ayoko na makipagtalo sa inyo. Hindi kayo marunong kumilala ng katuwiran. Matutupad po namin ang aming binabalak para sa Akademya ng Wikang Kastila, Kapitan Basilio. At bakit mo natiyak, Aber? Ang po ng kabayo ang Castaños, Kapada Rine, at nang ako makikipagkita sa Kapitan General. Inandog ng mayamang si Macareg ang isang bahay niya.
Hindi ko malaman kung bakit kayo napipilit na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Noong kapanahunan namin ay Latin ang pinag-aaralan namin. Talagang makalumas, Kapitan Basilio. Wala siyang nakikitang kabutihan sa isang bagay kundi panay sagwil. Talagang ganyan ang mga tao sa una. Siya nga pala, anong masasabi mo sa amain mong si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Ang totoo, pinangaralan pa niya ako tungkol sa pag-aasawa. Ang masasabing kapintasan ni Paulita ay ang pagkakaroon niya ng saing tulad ni Doña Victorina. Nakakatawa pa lang yung tanang iyon. Ano bang ikaw ang pinaghanap niya ng kanyang asawa? Oo, kung di ako papayag ay baka ako mawala ng katipan. Ang totoo niyan ay sa aking ama ay nagkakanlong si Don Tiburcio. Huwag sana niyo ikagagalit, Ginoong Isagani. Totoo bang napakamaralita ng inyong lalawigan kaya walang bumibili sa akin ng alahas doon? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kinakailangan sa buhay. Yun ang dahilan. Ang mabuti pa ay uminom na lang tayo alang-alang sa ikaunlad ng inyong lalawigan. Maraming salamat. Ngunit hindi kami umiinom. Sagani, bakit parang inis ka na mag-ahalas na iyon? Ewan ko ba, Basilio? Noon pa mang una ko siyang nakita ay mabigat na ang dugo ko sa kanya eh. Dapat nga tayo mag-ingat sa pakipag-usap kay Simon dahil siya ay tanungan ng general. Siya nga ba? Oo, yan ang sinabi ng mga taong pupuri sa kanya kung siya ay nakaharap at pumipintas naman kung siya ay nakatalikod. Dinadalaw din ba niya si Kapitan Siago? Aba, oo. Si Kapitan nga ang unang dinalaw niya na siya'y dumating kaya pinaginalaan tuloy na siya'y kaagaw ng pagmamana. Apo ko, hindi ako makakapayag na magpaalila ka. Wala tayong magagawa, Lolo. Yun lamang ang tanging paraan upang matubos natin si Ama's kamay ng mga tulisan. Bakit hindi mo na lang isanla o ipagbili ang agnos na kaloob sa iyo ni Basilio? Hindi ko po magagawa yon. Mas mabuti pang magpaalila ako kaysa isanla o ipagbili ang agnos. Talagang kapos ang anak kong si Tales. Dinilig niya ang kanyang pawis ang lupang pinagkakadulaan ng ating kabuhayan noon. Pinangaralan niya ako siya na matapos pagyamanin ang lupaing nagpuputok ng kanyang mga palad ng inangkin ng isang korporasyon ng mga praile at pumayag siya magbayad ng buwis sa lupang siya rin ang nagbungkal. Habang buubuti ang kanyang ani ay tinataasan naman ang buwis. Sunod-sunod ang dakok, namatay ang iyong ina, ang kapatid mong si Tano ay mukhang sundalo. At ngayon, ikaw ay napaalila kay Hermana Penchan dahil lamang sa 25 karagdagan ng salaping ipatutubos mo sa inyong amahing binihag ng masasamang loob. Huwag ninyong ipaghamnalin ang pagpaalila ko. Ang lahat ay magagawa ko alang-alang sa kaligtasan ng aking ama. Isa kang ulirang anak.